Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 21, 2025. At sa araw po na ito, no other than our beloved President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-anunsyo na ito pong si dating Speaker Martin Romualdez at dating Kongresista Saldico ay kasuhan ng plunder, graft, and corrupt practices violation at saka bribery. Sa balita po ng GMA News na shinare sa kanilang Facebook page, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said on Friday that criminal charges of plunder and indirect bribery could be filed against former Speaker Ferdinand Martin Romualdez and former Ako Bicol Party List Representative Saldico over anomalies in blood control projects. Maraming mga tumaas ang kilay dito, depende sa paniniwalang politikal. Sa parte ng mga sumusuporta kay former Speaker Martin Romualdez, yung talagang mga aktibo, ano? Kasi ako, sumusuporta ako kay Congressman Martin Romualdez sa tama at dapat lang tayo. Pero ngayon, may mga nagtatanggol sa kanya na dapat ang tingnan ebidensya, which is tama naman. Sa akin naman, ang punto ko dito, total meron pong kontrobersiyang ibinabato sa kanya, okay lang sa akin itong sampahan siya ng kaso. After all, kung walang kasalanan si Speaker Martin Romualdez, mapapatunayan ito sa huli. Ngayon, sa kabilang dako yung mga kalaban sa politika, pinalalabas nila na saving face daw po ito para po kay Pangulong Bongbong Marcos o iwas pusoy. Kasi pinsan nga naman, pinakakasuhan. Tapos, ang pinalalabas nila para daw po hindi siya malagay sa alanganin sa huli. Ilaglag na ang pinsan, hayaan ng makasuhan ng pinsan, wag lang umabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Kakatuwa talaga, di ba? Pero yan ang mga mapaglarong isipan, partikular na mga Duterte supporters. Bago tayo magpatuloy na mag-react dito po sa sitwasyon na ito, panoorin po natin ang naganap na live streaming ng DPWH at ICI kanina lamang. At ito yun nga po, dito, dala-dala ng ICI at DPWH ang mga kaukulang dokumento para irekomenda ang mga kasong binanggit po natin laban kina former Speaker Martin Romualdez at Saldico sa Ombudsman. Yan. First of all, we want to thank on behalf of DPWH, and of course, the Independent Commission on Infrastructure, we want to thank the Office of the Ombudsman for receiving this referral, joint referral of the DPWH and the ICI. Today, even if it's very early, I think I will start off and I'll pass it on to Sec Babes, but I think you've all seen the message of our president early this morning, where he informed the country that a referral by the DPWH and the ICI was going to be submitted today. Sayang, nawawala yung signal. Patuloy lang natin pakinggan. And I would just like to briefly describe to you what the referral contains. First of all, the referral is a collection of facts. As you can see, now these are the documents. Napakahalaga nitong mga sinasabi ni Secretary Vince Dizon, mga tol, kasi dito natin ihuhugot ang ating komentaryo along the way. Collection of facts. Ibig sabihin, ito po ay pangangalap ng mga impormasyon na maaaring sumagot doon sa 5 Ws and 1 H of information. Ano ba yung 5 Ws and 1 H of information? Sino ang mga sangkot? Paano nila ginawa ang krimen? Ano ang kanilang nagawa? Kailan nila ito nagawa? Saan nila ito nagawa? Bakit nila ito nagawa? Ganun po yung pangangala po ng impormasyon na bahagi talaga ng investigasyon. At dito mukhang magkakaroon ng challenges partikular sa Ombudsman. Bakit? Saan ba nanggaling ang mga impormasyon na nakuha ng ICI? Karamihan po dito sa hearing po sa Senado, which is mamaya na natin itutuloy. Tuloy muna tayo rito sa pakikinig. That are nawawala to be connected to former Congressman Zaldico, namely SunWest Corporation and High Tone Construction. No, and we are here to submit to the Ombudsman the contracts from 2016 of these corporations up to 2025. So these are, as you can see, madaming kontrata po ito. No, and sinusulit po natin ito sa Office of the Ombudsman para kanilang mas malalim na busisiin sa kanilang investigasyon. No, ikalawa, nag-submit, sinama din po namin sworn testimonies ng sa Blue Ribbon hearing sa Senate related to both former Speaker Romualdez
and for Congressman Zaldico, specifically the testimony of, I'm not sure of the rank, but I think it's Sergeant Gutesa. No, because these are sworn testimonies under oath sa Blue Ribbon Committee, and they are linked. Nawawala yung internet sa kanila yan sa recording ng GMA Integrated News. Pero maya-maya lang, babalik yan mga for former Speaker Martin Romualdez. Pangit yung ano. O sige, mag-react na tayo. Total, napakinggan naman natin yung pinakamahalagang bahagi And niyan. now we are submitting them for further in the. Ibig sabihin, nagsumite ng recommendation ang DPWH at ICI sa Ombudsman kaugnay ng pagsasampa ng reklamo for plunder, bribery, and graft laban kina former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico. Ngayon, ganito yan, mga tol. Ang ating Pangulo, siya ang naglabas ng lahat ng mga kontrobersiya na ito, partikular sa kanyang SONA noong July 28, 2025. At dito pinapatunayan lamang ng ating Pangulo na wala siyang sasantuhin kahit sino pa, kahit pinsan niya pang buo, kahit malapit pa sa kanya, kung sa paniniwala base sa mga ebidensya ay nagkasala, dapat kasuhan. Kaya makikita po natin dito ang sinseridad ng ating Pangulong Bongbong Marcos regardless kung sino ang tatamaan ng mga kaso na ito. No? Masakit para sa ating Pangulo, malamang sa malamang dahil pinsan niya mismo ang makakasuhan dito. Pero sa isang banda, ito ngayon ang challenges, particular sa Ombudsman, mga tol. Tandaan natin na ang pagkakaso ay kaakibat ang ebidensya. Ang ginawa ng ICI at ng DPWH ay rekomendasyon lamang base sa mga nakalap po nilang impormasyon. Maaaring bahagi po dito ang pagpapatawag nila kay Speaker Martin Romualdez kamakailan lamang at siguro sa mga paliwanag ni former Speaker Martin Romualdez, hindi sila nasatisfied. At saka yung mga open sources na mga information, yung mga pagkakataon kung saan ang kumpanya nitong si Zaldico ay nagtamasa ng mga kontrata, partikular sa area ni former Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan ninyo, merong investigative report po dito ang Rappler na sa panahon ng panunungkulan ni Speaker at bilang chairperson ng Committee on Appropriations itong si Zaldico, napakaraming mga proyekto ng kumpanya in particular ni Zaldico ang nagawa sa area ni Speaker Martin Romualdez. Pero wala sa report na yon na nagsabi na merong anomalya sa mga proyekto. Walang ghost project at wala rin ipinakitang ang Rappler sa report na yon na may mga substandard project. Ang pinakapunto lamang, parang sa panahon ng kanilang panunungkulan, dumami yung mga proyekto. Kaya maaaring yun ang isa sa mga dahilan kung bakit merong graft violations dito. Kasi kung babasahin po natin ang Republic Act 3019, sa section 3 po nito, 8 paragraph ang nasa ilalim. Kapag ka ikaw ay ginamit mo ang iyong kapangyarihan, for example, para maimpluwensyahan ang kalalabasan ng isang proyekto, ay maaari ka talagang masampahan ng kasong graft. Sa plunder, hindi ko alam kung may kaugnayan yung mga proyekto na yon. Pero malamang sa malamang, ang nabasihan po ng kasong plunder dito and bribery ay ang mga testimonya ng mag-asawang Diskaya at saka ni Orly Gutesa. Kung babalikan po natin ang kanilang mga testimonya, binanggit na mag-asawang Diskaya indirectly ang pangalang Martin Romualdez na ginagamit daw po ng ilang mga kongresista para po makakuha ng proyekto and magkaroon din ng kaukulang komisyon. Pero mas direkta ang naging testimonya ni Orly Gutesa sapagkat sa pahayag ni Orly Gutesa, direkta niyang inakusahan si former Speaker Martin Romualdez na tumatanggap ng bilyong-bilyong piso at ayon nga sa kanya, siya mismo ang nagdadala sa bahay nito sa Forbes Park. Pero ito ang plot twist dito mga tol, na sa tingin ko, baka rekomendasyon lamang ito at hindi magtagumpay na umakyat sa korte. Pero syempre, ito ay opinion ko lamang. Hindi dahil sa pinagtatanggol ko si Speaker Martin Romualdez kung hindi doon lang tayo sa katotohanan at base sa mga impormasyon na nakakalap po natin. Ang katotohanan, si Curly Diskaya at Sara Diskaya nang binanggit nila si Speaker Martin Romualdez ay hindi direktang meron silang kaalaman. Ang ibig sabihin, wala silang personal knowledge kung meron ba talagang partisipasyon si Congressman Martin Romualdez. Ang pinagbasihan lamang nila ay ayon kay Kongresista A or kay Kongresista B. Kaya malabo po iyong
kumonekta talaga kung ang titingnan ay ebidensya na maaaring mag-convict kay Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman kay Orly Gutesa, this is the problem. Nagpahayag siya sa Blue Ribbon Committee ng mga akusasyon direkta kay former Speaker Martin Romualdez. Pero thereafter, hindi na po siya makita. Hindi siya dumalo sa imbitasyon ng Department of Justice ng noon ang kalihim pa nito ay ngayon ay si Ombudsman Boyeng Remulla. And since then, hindi na po siya nagpakita sa public. Tandaan natin, ang mga sinasabi dito ni DPWH Secretary Vince Dizon na collection of facts na nakabase sa mga testimonya ni Orly Gutesa ay ebidensyang kanilang pinanghawakan. Pero pagdating po sa finding ng probable cause at ang pamantayan ngayon with certainty of conviction, sasapat ba yung sworn affidavit nitong si Orly Gutesa para iakyat po ito sa korte? Hindi po. Ang kailangan po dito ay ang presensya ni Orly Gutesa. Kapag si Orly Gutesa ay hindi po nagpakita sa ombudsman kahit may rekomendasyon po ng ICI o ng DPWH, hindi po magagawa ng ombudsman na isampa po ito sa korte. Dahil ganito lamang po kasimple ang paliwanag dyan eh. Halimbawa, ako po yung nag-aakusa. Ako po yung nanumpa sa aking sinumpaang salaysay. Nagalaw ko yung camera eh. Sandali mga tol. May naka-gesture kasi itong camera eh. Ayusin ko lang muna at kalahati lang yung makikita natin sa katawan ni Pangulo eh. No? Yan. Kahit ikaw ay nanumpa na inaakusahan mo ang isang tao, kinakailangan mo talaga itong panumpaang muli sa prosecutorial body. In this case, ang ombudsman. Hindi sapat na pinanumpaan mo lamang ito sa Senado. Kaya para maging ebidensya yung sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa, kinakailangan niyang mag-appear sa Office of the Ombudsman, panumpaan ang kanyang akusasyon nang sa ganon makapag-proceed ito sa pagdetermina ng probable cause sa parte ng Ombudsman. Maliban na lamang mga tol, kung meron pang ibang inihain na mga ebidensya at dokumento, ang DPWH at ICI laban kay former Speaker Martin Romualdez. Kay Saldico, no more question eh. Talagang kitang-kita na rito naaakit ito sa korte. Ang magiging tanong na lamang dito ay kung yung kay former speaker aakit ba sa korte o hindi. At kung ang batayan lamang ay yung mga salaysay ni Orly Gutesa, hindi po ito aakit sa korte kapag hindi nagpakita si Orly Gutesa sa Office of the Ombudsman. Tandaan natin hanggang sa ngayon, hindi po malaman kung nasaan si Orly Gutesa. Hindi po siya nagpapakita. Wala pong nakakaalam. Ayaw aminin ng mga nagpresenta sa kanya bilang witness kung nasaan siya. Hindi nagpaparamdam si Orly Gutesa. Kaya kapag hindi po siya nagpakita sa ombudsman, mababaliwala po ito. Lalabas lamang ito na optics sa kasalukuyang gobyerno para sabihin na walang sinasanto, sinisino ang ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba? Pero syempre, ang presumption ng regularidad at ng sinseridad sa pagsasampa ng kaso nasa ating Pangulo kasi siya na nga mismo ang nag-anunsyo eh. No other than yung kanyang cousin, first cousin, pinasasampahan ng kaso. Pero babalik tayo dun sa sinasabi ko sa inyo. Kapag hindi nagpakita si Orly Gutesa dito, kung ito lamang ang ebidensyang hawak ng ICI at DPWH, walang mangyayaring pagsasampa ng kaso dito sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan dahil alam naman natin na ang salary grade ng dalawa ay 31, di ba? Lahat kasi ng mga public official na ang salary grade ay at least 27, isasampa po ang kanilang kaso sa Sandigan Bayan sa pamamagitan syempre ng pagpo-prosecute dito ng Office of the Ombudsman. Kaya aabangan po natin sa mga susunod na pagkakataon kung ano ang mangyayari dito. Pero ito ay nagpapakita lamang ng sinseridad ng ating Pangulo na wala siyang sasantuhin kahit sino. Kaya kayong mga Duterte supporters, kabahan na kayo. Sapagkat kung nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pasampahan ng kaso itong si former Speaker Martin Romualdez na kanyang pinsan, tingin ko, kapag dumating na yung pagkakataon na dapat ng sampahan ng kaso, si Vice President Sara Duterte base sa mga ebidensya, ay sasampahan din ito ng kaso. No? Malamang sa malamang ang nakikita ko dito, ipaprioritize talaga ang impeachment bago ang kaukulang pagsasampa ng kasong kriminal kay Sara Duterte. Kasi maaaring nagbabanggaan ang batas no? Wala kasing kapangyarihan ang Office of the Ombudsman
para i-prosecute si Sara Duterte kung siya pa ay nakaupo bilang Vice Presidente. Ayon po ito sa pagpapaliwanag ng ilang mga abogado, bagamat ang ilang mga abogado ay tumututol naman sa mga legal na opinyon na yon. Pero sa parte ng mga naniniwala na limitado ang kapangyarihan ng ombudsman, kinakailangan munang ma-impeach bilang Vice Presidente si Sara Duterte para yung mga kasong kriminal nito ay mahawakan na ng ombudsman at mag-proceed sa pagsasampa ng kaso sa hukuman. Kailan ba pwedeng sampahan ng kasong impeachment muli itong si Sara Duterte? May countdown tayong ginagawa. Araw-araw ko pong ipinapaalala sa inyo yan. Sa araw po na ito, November 21, 78 days ang inaantay po natin para muling makapagsampa ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Though sa ngayon, meron pa rin namang existing impeachment complaint sa Korte Suprema. Ang problema, hindi pa ito inaaksyonan ng Korte Suprema. Yung motion for reconsideration na ipinila ng House of Representatives noong Agosto ay hindi pa rin po nire-resolusyonan ng Korte Suprema. Malamang sa malamang, abutin na po yan ng siyam-siyam. Baka dumating nga po yung petsang February 6, hindi pa nagagawang resolusyonan yan ng Korte Suprema. Kaya ang mangyayari dyan, sa aking palagay, kapag ka dumating ang February 6 at merong nagsampa ng kasong impeachment kay Sara Duterte, iyon po yung katapusan ng 1-year ban para sa pagsasampa ng impeachment sa sinumang public official, at in this case si Sara Duterte, ay mababaliwala na po yung previous impeachment complaint at gugulong yung panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pero ito rin ay isa sa mga dapat nating tingnan ngayon, mga tol. Nagkakaroon ng ingay sa leadership sa House of Representatives. Si Speaker Faustino D. III ay napag-uusapan na maaaring mapalitan sa mga darating po na panahon. Bagamat ang Solid North ay nagpakita ng suporta sa kanya, pero ayon sa mga impormasyon na nakakalap natin, itong si Congressman Ronaldo Puno ay nakakuha na ng mahigit sa 130 pirma pabor para sa kanya. Kaya kung makakakuha ito ng more than sa kinakailangang bilang, which is in that case mga 170 probably, baka maagaw po ang posisyon kay Speaker Faustino D. At mukhang ganyan ang mangyayari. Ang tanong, sa ilalim ba ng pamumuno ni Congressman Puno, in the event na siya ay maging speaker, magpo-prosper kaya ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte? I believe sa pamumuno ni Speaker Faustino D, kung merong magsasampa ng reklamong impeachment, malamang sa malamang makakakuha ito ng maraming boto, sapat para po ma-impeach muli si Sara Duterte. Pero I doubt dito kay Congressman Puno Kasi tingnan nyo, i-backtrack ninyo ang history ni Congressman Puno. But for the meantime, ayoko na munang mag-further ng komento dyan. Baka naman makikinig siya sa tao, kung sakasakali. Pero kung ako tatanungin ninyo, mas feel kong maging speaker si Faustino D na manatili. Dahil kapag may impeachment complaint laban kay Sara Duterte, mukhang makakakuha ito ng sapat na bilang para po maisampa ang panibagong complaint kay Sara Duterte. Yan po yung mga aabangan po natin sa mga susunod na pagkakataon, mga tol. At sa puntong ito, patuloy po natin pakinggan ang naging press conference kanina ni Secretary Vince Dizon at ng ICI. Investigation by the Office of the Ay, ang pangit nung tingnan niya natin. Of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And finally, violation of Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. These have actually already been announced by the President in his statement earlier this morning. But these we leave up to the Office of the Ombudsman for further investigation and for eventual fight. Ay, hindi maganda ang hindi maganda yung signal Ating Ombudsman, may tiwala po tayo sa ating mga korte kapag ito ay umabot na sa kanila. At ito po ay mga facts, mga dokumento, mga sworn testimonies na nakita na rin natin lahat sa Blue Ribbon hearing, at ito po ay sinusubmit namin ngayon sa Office of the Ombudsman. At gusto ko lang pong idagdag doon na alam ko po na hindi maganda yung signal. Pero ganito lang yan, Sa isang parte, pabor na rin ito para kay Congressman Martin Romualdez Kasi sa totoo lang, mga tol, mahirap din yung naiiwan sa ere yung mga akusasyon nang hindi nagkakaroon ng kaukulang katugunan, Ngayong inireklamo na siya sa Office of the Ombudsman, ipapatawag yan si
Congressman Martin Romualdez papasagutin sa reklamo at tingnan natin kung ano yung kanyang mga ihahain na counter sa reklamo na ito o rekomendasyon ng ICI. Tingnan din natin kung ito ay aakyat sa korte. Pero kung umakyat ito sa korte, yan ang proper forum para mapatunayan ng ombudsman na may kasalanan ito pong si Martin Romualdez. Ang gagawin lang naman ni Congressman Martin Romualdez dyan, idepensa ang kanyang sarili base sa mga ebidensya na meron siya. At kapag nagkaroon ng paglilitis, dalawa lang naman ang patutunguhan. It is either conviction or acquittal. Pero tandaan natin, ang plunder nanggaling na nga rin mismo kay Ombudsman Boyong Remulla, napakahirap patunayan, no? Sa kasaysayan po ng Pilipinas o ng korte po natin, nag-iisa lamang na kaso ang umabot sa conviction sa kasong plunder. Ito ay ang sa dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Wala nang iba. At napakaraming jurisprudence ang nadesisyonan ng Korte Suprema kung saan acquit ang akusado sa kasong plunder na maaaring gamitin ng mga susunod na akusado dito. In this case, possibly ni Congressman Martin Romualdez. Kaya yung posibilidad na makonvict siya sa kasong plunder mukhang malabo. Mukhang malabo po yon. Pero syempre, pagdating sa bribery at saka sa graft, tingnan natin. Sa bribery naman, kung magpapakita si Gutesa, baka umakyat ito sa korte. Pero kung hindi siya magpapakita, malabong umakyat ito sa korte. At tandaan natin, wala pang ibang binibigay na ebidensya itong si Orly Gutesa maliban po sa kanyang testimonya, no? Yung kanyang testimonya na nakaangkla sa personal niyang kaalaman pa lamang. Walang corroborative evidence, walang additional evidence o kung ano man na magpapatunay sa kanyang mga claims. Kaya medyo mahirap ito sa parte ng ombudsman. At tingnan natin, no? Yun lang yung masasabi ko na rito. Tingnan natin kung saan tutungo ang mga akusasyon na ito laban kay former Speaker Martin Romualdez. O hanggang dito na lamang mga tol at maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga basher natin sa FB, walang ibang argumento kung hindi bakla ako, bangag ako, sipain ko na lang. Nakakatanga din makipag-usap sa kanila eh. Ilang araw na ako trash talkan. Natatanga ako pagka nakipag-usap ka pala sa tanga, para ka na ring tanga. Kaya sisipain na lang natin sila. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.